Kapitan! Hayop ka! Ako ang kikital sa buhay mo! Salot! Leche! Tabi! Akala mo naman para kang bayani. Nandito ka sa baryo ko kaya ako ang masusunod dito. Dayo ka lang. Hindi ka nakabilang sa amin, Ernie! Dayo? Mukhang hindi mo na nga ako nakikilala. Kapitan, nalimutan mo na yata ang pinakamalaking kasalanan mo sa akin. Erne, huwag kang padalos-dalos. Wala akong atraso sa'yo, Ernie! Wala pa nga akong ginagawa sa'yo! Sinungaling! Pinatay mo ang mama ko! Dito mismo sa kinatatayuan natin! Kaya dapat lang na dito ka rin mamatay! Ah! Kung kaya mo, bata, wala na magliligtas sa'yo dito. Kung pinatay ko nga ang nanay mo, mabuti! Isang karangalan na mabawasan ang mga hadlang sa plano ko! Ngayon, ikaw na ang susunod ko para naman magkita na kayo ng ina mo, di ba? Mas masahol ka pa sa kriminal! Ah! Makikita mo, Camarlo! Ibabaon ko sa katawan mo ang bolo na hawak ko! Ah! Elsa, kumapit ka lang sa akin. Ligtas tayo dito sa bahay. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ipanalangin natin na umuwing buhay si Ernie at iba pa kasama niya. Loli, natatakot po ako. Paano kung mas malakas sa mga kampo ng kapitan? Albularyo lang si Ernie. Hindi siya sundalo para magtagal sa laban kung ganito mga halimaw ang kalaban. Paano kung hindi na siya natin maabutan bukas? Hindi ko kakayanin, Lola. Diyos ko! Ililigtas niyo po kami! Isang mapagpalang araw po sa lahat ng listeners at subscribers ng Aswang Confessions. At sa inyo po, Miss Ligaya. Ako po si Erne, isang tagapakinig mula sa Zamboanga. Bilang maraming naging karanasan noon sa mga aswang, ay napagpasyahan kong ibahagi din ang kwento ko. Isa kasi akong albularyo. Isang beses ay bumalik ako sa probinsya ng Antique, doon sa baryo kung saan ako lumaki. Nabalitaan ko kasi na bawal daw doon ang dayo. Nakapagtataka. Pero ang tunay kong pakay talaga doon ay ang paghihiganti. At ito na nga ang nangyari. Isang pulis. Ano naman ang gagawin mo sa liblib na baryo namin? Heto at maupo ka muna sa silya. Mag-iimbestiga sana ako, Kapitan. Nandito po kasi ako para sana magtanong tungkol sa mga batang nawawala. Dito daw sila huling nakita ayon sa mga nakakita. Bah, imbestiga ka mo. Paano sila makikita dito, sir? Pinagbabawalan na namin ang mga dayo dito. Masyado kasi silang sakit sa ulo, nanggugulo. Yun kasi ay ayon sa witness, Kapitan. Kaya pwede po ba akong maglibot dito at magtanong-tanong? Pwede naman. Kailan ba ito matatapos? Bawal ang dayo dito sa amin, sir. Baka manggulo din kayo. Nako, hindi po, Kapitan. Nandito ako para gawin lang ang trabaho ko. Aalis naman ako agad kapag tapos na. Mabuti. Mabuti naman kung ganon. Huwag ka na rin, sir, lumabas sa gabi. Masyadong delikado dito sa amin. May mga ligaw na hayop palagi. Ganon po ba? Huwag po kayong mag-alala, Kapitan. Kaya ko na pong sarili ko. Salamat po. Ang tindi ng galit na naramdaman ko nung nakalabas na ako ng opisina. Bata pa lang ako ay kilalang kilala ko na ang kapitan.
Matagal na itong may masamang ugali, lalo na sa mga taong sa palagay niya ay nakakalamang sa kanya. Habang mabuti naman ito sa mga taong sa tingin niya ay mapapakinabangan niya. Hindi pa rin talaga siya nagbabago, mas naging malala lang. Mabuti na lang at nakapagpigil ako at kalaunan ay kumalma. Dahil dumating na ang kaibigan ko. Doon ako pansamantala na natuloy sa kanila. Bakit ka pa bumalik dito? Hindi mo ba alam kung gaano kadelikado dito? Nasisiraan ka na yata ng bait Ernie naman. Elsa, dahan-dahan naman sa pagilan ng braso ko. Huwag ka mag-alala. Ang alam nila ay pulis ako. Hindi ako nakilala ng hayop na kapitan na yon. Kahit na. Mabuti na kahit ikaw man na makalaya sa kasuklam-suklam na baryo na to. Pero ano tong ginagawa mo? Bakit bumalik ka pa? Tama na muna itong pagtatalo natin. Doon tayo mag-usap sa bahay ninyo. Nandun pa rin ba si Lola Erlinda? Oo, nandun siya. Hindi na masyadong makalabas dahil may sakit. La, nandito na po kami. Pakibukas naman po ng pinto. Siya at pupunta na. Sandali lang. La, kumusta ka na? Medyo nahihirapan yata kayong buksan ng pinto ah. Pasensya na, Ernie. Nakakaya naman. Hindi kasi ako marunong mag-ayos ng pinto kaya medyo tagilid na siya. Erne! Hay nako! Ikaw na ba yan? Maano po Lola? Abay, Opo, ako po ito. wala na rin akong lakas para mag-ayos ng pinto. Baka naman pwede mo kaming tulungan. Wala pong problema Lola. Halika, pasok na. Nakituloy ako kila Elsa pansamantala. Kahit maliit ang bahay nila ay mukhang maaliwalas naman. Nakakuha ng pansin ko ang mga sibuyas na nakasabit sa bintana. Marami rin silang santo na gawa sa kahoy. Nakasabit ang mga yon palibot sa pader. Alam kong relihiyoso ang pamilya nila Elsa. Pero ramdam kong hindi lang ito dahil sa pagsamba nila. Oh, bakit ka bumalik, Apo? Alam mo nang ginagawa mo? Oo naman po Lola. Halika, maupo ka dito. Elsa, ipagtimpla mo nga ng kape tong kaibigan mo. Opo, Nandito po ako para mag-imbestiga Lola. Bigla na lang kasi nag-iba ang ihip ng hangin sa baryo na to. Totoo po bang haka-haka dito? Haka-haka? Bakit ano bang sabi? Na may tinatagong lihim daw ang baryo kaya ayaw sa dayo? saan mo naman narinig yan? Doon sa naunang baryo bago dito. May nawawalang kabataan daw doon. At dito huling nakita. Wala kaming masasabi sa bagay na yan, Apo. Pasensya na. Ayos lang po yun Lola. May mga pangyayari ba dito na hindi alam ng lahat? Baka naman naging diktador na dito ang kapitan. Wala kaming masasabi. Baka may makaninig na hindi naman dapat. Mas mabuting tikom na lamang ang bibig mo kaysa ikapahamak mo pa. Hindi mo kaya ang kasamaan na nandito. Ayos lang po. Kung hindi ninyo masabi sa akin, kung ano man ang kasamaan ang nandito, may tiwala akong magwawakas din yun. Sana nga, Ernie. Masaya ako para sa'yo, Ernie. Isang pulis. Isang malaking karangalan yan. Salamat. Nga pala, wala ba talagang bumibisitang otoridad dito? Wala talaga. Mukhang ayaw din nilang makialam. Hindi mo ba talaga kayang sabihin sa akin ang nangyari dito? Ikapapahamak natin lahat yan. Basta tandaan mo lang, huwag ka nang lumabas mamayang gabi. Mas ligtas ka sa umaga. Bakit mas ligtas ako sa umaga? At saka pansin ko lang bakit ang daming nakapalibot na bawang sa bintana ninyo? Panlaban ba yan sa mga elemento? Parang ganon.
Kahit anong tanong ko kay Elsa ay tikom ang bibig niya. Upang panindigan ang pagpapanggap ko, ay naglibot ako sa baryo. Lahat ng pwedeng maging ebidensya ng kanilang lihim ay talagang hinahanap ko. Pero wala ako makita. Sa paglilibot ko ay doon ko nakilala si Nante, isang trabahador sa opisina. Anong nangyari sa mukha mo, Nante? Wala to sir. Tumama lang ang pisngi ko sa pader. Nadulas kasi ako. Kailangan mo ba ng tulong para gamutin? Wag na po. Ayos lang to. Bakit po pala kayo napadpad dito? Trabaho kasi. May nakita ka bang mga bata na ganito ang itsura nang mapadpad dito? Nawawala ba sila? Tingnan ko nga po yung litrato. Napansin mo ba sila dito? Sabi kasi ay nawawala sila. Parang nakita ko na sila. Talaga? Saan? Nakita ko sila dun sa likuran ng opisina nun. May bakanting lote dun at may maliit na sapa. Naglalaro sila pero kinabukasan, hindi ko na sila namataan. Salamat sa impormasyon na ito, Nante. Walang anuman po. Sir Ernie, naniniwala po ba kayo sa aswang? Aswang? Bakit naman? Wala po. Naisipan ko lang. Pulis po kayo kaya siguradong hindi. Hindi kayo maniniwala sa mga kwentong bayan lang. Sige po sir, alis na ako. Dapat na rin po kayong umuwi at magkagabi na. Delikado na po kapag gabi eh. Dapat kong makausap si Nante bukas. Mukhang siyang makakasagot sa mga tanong ko. Delikado sa gabi, ha? Ano naman ang mangyayari? Ay, makauwi na nga. Ernie, bakit ngayon ka lang? Padilim na sa labas, halika na. Nagmamadali ka yata. Akin na. Ako na magsasara ng pintuan. Ayaw ko lang na mapahamak ka. Saan ka nagpunta, Apo? Diyan lang po sa malapit. Nag-usap po kasi kami ni Nante. Yung nagtatrabaho sa opisina ng kapitan. Nakita ko po kasi na may pasa ito sa mukha. May pasa ka mo? Oo, Elsa. Mapanakit bang mga magulang niya? Si Armando at Crispin. Hindi mapintas ang mag-amang yun. Mabait sina Lolo Armando at Mang Crispin. Sadyang matigas lang ang ulo ni Nante, pero hindi sila nananakit. Siguro kausapin ko na lang siya ulit bukas. Mukhang may gustong sabihin eh. Nakita niya daw ang mga batang hinahanap ko. Panay ang palit ko ng pwesto sa pagkahiga. Hindi ko alam pero hindi talaga ako dinadalaw ng antok. Siguro dapat hindi ako uminom ng kape bago matulog. Ilang beses pa ako ulit nagpalit ng pwesto hanggang sa nagpasya na akong tumayo at kumuha ng tubig sa kusina. Nadaanan ko ang kwarto nila Lola Erlinda at Elsa. Doon ay napatingin ako. Bahagyang nakahawi ang kurtina sa pinto. Naaninag ko doon si Lola na nakaluhod sa gilid ng kanyang kama at nagdadasal. Nagdadasal pa sila kahit na ganoong oras na? Akala ko ay normal na yon sa dalawa, lalo na't relihiyoso sila. Pero hindi lang pala yon ang dahilan. Dahil sa gabing yon, doon ko pala malalaman ang nagpaparamdam sa kanila ng matinding takot. Aswang? Kailangan ko ang bolot puntot pagi ko. Subukan lang nilang pumasok dito. Hinalughog ko ang gamit na dala. Kinuha ko doon ang bolo at buntot pagi na tinago ko. Sanay na akong labanan ang mga ganitong mga halimaw. Mahina sila sa asina at ayaw na ayaw sa bawang. Lalo na at nasisira nito ang pang-amoy nila. Mukhang matagal na rin na ginagambala ng mga ito ang baryo. Lalo na at kita ko sa bawat bintana nila Elsa
na may mga bawang silang nakasabit. Mukhang umaaligid sila dito. Kailangan ko na ding magdasal para hindi sila makalapit. Si Elsa yun ah. Bakit siya umiiyak? Mabuti pa itago ko na lang itong buntot pagi. Baka makita pa nila at magtaka na ito ang dala ko, imbis na baril. Ernie, gising ka? Oo, narinig ko na umiiyak ka. Bakit, anong nangyari? Narinig mo naman siguro sila sa labas, di ba? Opo, palagi po ba itong nangyayari? Hindi naman. Minsan lang naman talaga sila lumalapit sa mga bahay. Kapag meron ng dayo. Dayo? Kung ganon, sila po bang dahilan bakit ipinagbabawal ninyo ang dayo dito? Isa yan sa dahilan pero hindi ang buo. Kinaumagahan ay agad akong naglibot sa baryo para sana tignan ang mga bakas ng aswang. Pero ang mga naabutan ko lang ay mga mahabang talahib na ngayon ay nakahilay. Mukhang dito sila tumakbo paalis papunta sa gubat. Isa sa napansin ko ay ang biglaang pag-ilap ng mga tao. Tila ayaw nila akong makausap. Nante, mabutit nakita kita. Magandang umaga. Sir, nandito pa po kayo. Oo. Hindi pa kasi ako tapos sa misyon ko. Mabutit mukhang kahit paano ay naging mabuti na ang itsura ng pasamo. Ginamot ko na kagabi, sir. Kagabi pala, tungkol dun sa sinabi mong aswang. Aswang? Oo, mukhang totoo sila. Nakapaligid sila kagabi sa bahay na tinutuluyan ko. Sir, kung ganun, kailangan mo nang umalis. Hindi pa pwede, Nante. Hindi pa ako tapos sa baryo na to. Pero, nasa panganib na ang buhay mo. Pag ka mag-alala, ayos lang ako. Kaya kong sarili ko. Pulis ka nga pala. Basta mag-ingat kayo, sir. Ang kapitan, medyo naiinip na kasi ang tagal mo daw pong umalis. Talaga? Oo. Ayaw na ayaw niya kasi sa mga dayo. Kahit kami, hindi kami pwedeng umalis dito. Mapagpanggap ang kapitan kasi kaya akala mo mabait. Marami ang may galit sa kanya pero walang naglalakas ng loob. Bakit ba kasi siya galit sa dayo? Akala ko ba pati kayo ay ayaw na may dayo? Wala na po akong masasabi. Ikakapahamak natin. Alis na po ako, sir. Ingat po kayo. Sinubukan ko pa na pigilan si Nante sa pag-alis. Pero ayun, at iniwan na ako. Laglag ang balikat ko buong araw dahil wala pa rin akong ebidensya na ang kapitan ang kumuha ng mga bata. Ang masama pa ay mukhang hindi na ang mga ito makikita pa. Lalo na at mukhang marami ang aswang dito na nagpupunta. Sigurado ako na babalik ang mga aswang. Kaya ng gabi na yon, sinubukan kong lumabas. Hating gabi na, nangyari nga ang inaasahan ko. Bumalik at napapalibutan ang bahay ng aswang. Gusto ko man lumabas pero mukhang delikado dahil mas marami ang bilang nila kaysa sa akin. Banta ko ay tulog na rin sila Elsa at Lola Erlinda matapos magdasal ng mataimtim. Nandito ng buntot pagi. Ang bolo, asin, bawang at anting-anting ko. Kailangan ko na lang ang maliit kong libro na puno ng mga sikretong panalangin at ritual. May tao sa labas. Ernie, tulong! Elsa? Ernie, ano tong mga nasa higaan mo? Bakit may ganyan ka? Elsa, magpapaliwanag ako. Hindi ba't pulis ka? Dapat baril lang meron ka. Hindi ganyan. Pasensya na, Elsa. Hindi ako pulis. Ano?
Kung gano'n nagsisinungaling ka lang, bakit ka bumalik dito kung gano'n? Elsa, Katulad ka din ba ng mama mo? hindi sumasamba sa demonyo ang mama ko. Alam ko, Ernie. Alam ko. Dapat ka na talagang umalis dito. Hindi sila titigil hanggat hindi ka umaalis dito. Hinaan yung mga boses nyo. Maririnig nila kayo sa labas. Mas magiging agresibo lang sila dahil sa ingay nyo. Ano? Ernie! Dapat na talaga siyang umalis dito, Lola. Bukas na bukas din. Hindi ka pulis? Hindi po. Pero totoo po na nandito ako para hanapin ang mga bata. Ernie, ano itong pinasok mo? Isa ka din bang mambabarang kagaya ng ina mo? Lola, hindi. Hindi po ako mambabarang. Isa po akong albularyo. Mabuti at hindi ka sumunod sa iyong ina. Natatakot ako para sa iyo, apo. Paano kung malaman ng mga tao dito na nagpanggap ka lang? Sigurado akong babalikan ka ng kapitan. Kaya nga kailangan na niyang umalis, Lola. Ano ang magagawa ng isang manggagamot sa dosenang aswang? Lola, nandito po ako para... Akala ko guni-guni ko lang pero mukhang may tao na talaga sa labas. Paano kung inatake pala ito ng mga aswang? Lola, isa po ako manggagamot. Pero hindi po ako nandito para manggamot. Nandito ako para maggiganti. Ernie, bakit hawak mong buntot pagi at bolo? Saan ka pupunta? Ernie, huwag kang lumabas! Mapapahama ka! Kailangan ko pong lumabas. May tao sa labas na kailangan ng tulong ko. Pero marami sila, Ernie. Nag-iisa ka lang. Anong laban mo sa mga halimaw na yon? Hindi nila ako masasaktan, Elsa. May hawak akong panlaban sa kanila. Suot ko rin ang anting-anting ko. At pati na rin ang rosaryo. Pero Ernie, mapanganib! Dito lang kayo. Huwag na huwag kayong lalabas ng bahay. Ano man ang mangyari. Kahit natatakot din para sa kaligtasan ko, ay lumabas ako hawak ang mga armas na alam kong kayang pumatay ng aswang. Bilang albularyo, alam ko ang kahinaan nila, kaya gagamitin ko yon para mamatay sila. Lumabas ako sa likod ng bahay nila Elsa, kung saan nagmula ang ingay. Bakante ang lote doon, at marami ang tumutubo na matataas na damo. Ilang hakbang pa lang ang nagawa ko, ay naamoy ko na ang mabahong amoy nila. Parang karne na bulok. Grabe, nanginginig ang mga kamay ko lalo. Akala siguro nila ay hindi ko nakita ang mga pulang mata nila sa kalayuan. Aninag ko pa na may ilaw doon. Sigurado kung galing yon sa taong sumisigaw ng tulong. Kaya kahit kabado, ay tinaha ko pa rin ang daan papunta doon. Buti na lang at dinala ko ang bolo. Sa gabal talaga mahahabang damo na to eh. Dante! Sir, tulong. Halimaw ka! Eto para sa'yo! Pinapuruhan ako. Isa lang. Pero tumakbo ito papalayo. Nante, paano nangyari ito? Bakit nasa labas ka? Akin ang kamay mo. Tulungan kitang tumayo. Kailangan nating makaalis dito. Hindi ko na yata kakayanin, sir. Kaya mo ito, Nante. Sige lang. Nante, kailangan mong tumayo. Subukan mo lang maglakad. Kailangan nating makabalik sa bahay. Masyadong malala ang tama mo sa gilid. Mukhang bala ka talaga nilang patayin. Hindi na ako abot pa, sir. Masyadong malalim mga sugat ko. Hindi ko na kakayanin to, sir. Elsa! Elsa, buksan mo ang pinto! Eto na. Pakibilisan, pakiusap! Bubuksan ko na! Pumasok kayo agad! Ay, Diyos ko po! Ay, naku po!
Nante! Dito. Ihiga mo siya dito sa mahabang upuan. Ay, nako, mga dugo! Elsa, baka pwede kang kumuha ng malinis na tubig at tuwalya? Oo, kukuha ko. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko habang ginagamot si Nante. Sobrang lalim ng mga sugat niya sa katawan. Mabigat din ang pakiramdam ko. Tanda na nasa paligid pa rin ang mga aswang na umatake dito. Sa tulong ni Elsa at Lola Erlinda, ay nagawa kong malapatan ng lunas ang mga sugat ni Nante. Pero hindi ko alam kung makakatulong yun sa kanya dahil maraming dugo na ang nawala sa kanya. Sir, ano yun, Nante? Ang aswang, sir. May gusto ka bang sabihin? Diyos ko po! Anong nangyari, Elsa? Sumilip ako sa bintana, Ernie. Kasi medyo humina ng ingay nila pero kitang-kita ko ang lapit pala nila. Ang lapit nila dito sa bahay. Ganyan talaga sila. Kapag mahina ang tunog ay malapit. Kapag malakas ay malayo. Panlilin lang yan para may mabiktima sila. Si Kapitan. Anong ginawa ni Kapitan? Pinihilit niya ako na maging aswang. Huwag mo nang ipilit. Mas mahihirapan ka lang, Nante. Ayoko. Nante, kayanin mo. Nakikiusap ako. Hindi naman tayo dito mapapasok. Pero sobrang rami talaga nila. Kalunos-lunos ang sinapit niya sa mga ito. Kawawa si na Crispin. Alam po kaya ng tatay niya na nawawala siya? Hindi natin alam. Walang may gustong lumabas sa gabi. Lalo na't may mga halimaw na gustong manlapas sa'yo sa labas. Elsa, bukas pagsapit ng umaga ay puntahan mo sila at ipaalam ang kalagayan ni Nante. Oo, gagawin ko. Alas 2 na pero hindi pa rin sila umaalis. Mabuti na lang pabalik-was ako at nagising. Ernie, kinukuskus nilang bubong. Anong gagawin natin? Nasaan si Lola Erlinda? Huwag ka mag-alala. Hindi sila makakapasok. Nilagyan ko na ng krus ang bawat bintana at nag-iwan ng asin. Makakatulong din itong mga santo ninyo para protektahan tayo sa loob. Mabuti kung ganon. Nagdadasal kaming dalawa sa kwarto. Umalis lang ako dahil narinig ko ang kaluskos nila. Bumalik ka dun sa kwarto at ipagpatuloy ninyo ang pagdarasal. Sisilipin ko lang kung nandito pang iba o umalis na. Malapit ng umaga. Siguradong aalis ng mga yon. Puntahan ko muna si Nante. Hindi pa rin kasi siya kumikibo. Ako na magpapalit ng gasa sa mga sugat niya. Salamat, Elsa. Dito na lang ako sa maliit na siwang ng bintana sisilip. Masyadong delikado kapag sinubukan ko pang lumabas ulit. Kitang-kita ng mga mata ko noon ang mga aswang sa labas. Sa totoo lang, iba ang amoy na meron sila. Parang bulok na karne. Sa lahat ng mga nakita kong aswang, sila yata yung pinakakakaiba. Kasi ang katawan nila ay parang malaking aso. Pero mas mahaba nga lang yung katawan nila. At sobrang patpatin. Halos wala na nga silang balahibo. At kitang-kita ang itim at kulubot nilang balat. Noong una, naguluhan pa ako kung bakit sila biglang umatras at nawala. At gayon na lamang ang panlulumuko dahil sa mga sumunod na nangyari. Ernie! Si Nante! Bumalik ka dito! Bilisan mo! Anong nangyari? Si Nante! Ayaw niyang gumising. Ginawa ko yung tinuro mo na ilagay ang daliri malapit sa ilong para tingnan kung humihinga siya. Pero wala. Hindi na siya humihinga, Ernie. Mga halimaw! Mas tumitindi lang ang galit ko sa inyo mga kampo ng demonyo! Ano?
Anong nangyari kay Nante? Bakit? Hindi na kinaya ni Nante, Lola. Ay, Diyos ko, Nante. Ang bata mo pa para iwan ang mga magulang mo. Umalis ng mga aswang. Sinigurado talaga nilang patay na siya bago umalis. Mga demonyo talaga. Magsisindi ako ng kandila para kay Nante. Tutulungan ko siyang makatawid sa liwanag. Kaya mong gawin yon? Oo naman. Babalik na muna ako sa kwarto. Takpan mo ng kumot ang katawan niya, pansamantala. Ipagdarasal din namin ang kaluluwa niyang namayapa. Bumalik ako sa kwarto. Sa maliit na mesa ay nagsindi ako ng puting kandila. Binuklat ko ang maliit na libro at hinanap doon ang panalangin para sa mga namayapa. Kumuha din ako ng insenso at sinindihan yon. Alam ko, hindi matatahimik ang kaluluwa ni Nante, pero kailangan ko siyang tulungang makatawi para wala nang makapanakit sa kanyang kaluluwa. Kinaumagahan ay nagising na lang ako sa malakas na iyak mula sa labas. Sino? Sino ang may gawa nito, anak ko? Nante, anak ko. Bakit ito? Ernie, mabutit gising ka na. Nandito ng tatay ni Nante. Tana, nagpaalam na sa akin si Nante kagabi. Payapa siyang tumawid sa liwanag. Crispin, Armando, nandito na si Ernie. Salamat sa tulong, Ernie. Wala pong anuman. Kung kailangan po ninyo ng tulong sa pagpapalibing sa kanya, ay tutulungan ko po kayo. Salamat, Ernie. Alam kong ginawa ninyo ang lahat. Mailigtas lamang ang apo ko. Nagpunta lang naman siya sa trabaho nung umaga. Pero hindi na umuwi kagabi. Ang sabi sa akin ay may pinaggagawa daw ang kapitan sa kanya. Kaya hindi na makakauwi. Binanggit niya ang kapitan bago namatay. Ay, bakit? Ang kapitan ba ang may gawa nito sa kanya? Hindi po, Lalo Armando. Mga aswang po. Kaya pa marami sila kagabi dahil pinatay nila ang ano ko. Hindi po namin alam ang Crispin. Narinig lang namin ang sigaw niya na nangihingi ng tulong. Hindi naman alam kung saan siya nanggagaling. Parang balak talaga nilang patayin si Nante kagabi. Umalis sila matapos kong malaman na hindi na siya humihinga. Totoo yan. Siguradong target na talaga nilang mga bata. Sinabi nyo na binanggit niya ang kapitan, di ba? Opo, Mang Crispin. Kung gano'n, ay may kinalaman talaga dito ang kapitan. Palagi umuwi ang anak ko na may pasa. Sinabi niya paulit-ulit na aksidente lang yun. Ay, sigurado akong inaabuso niya ang apo ko. Posible. Minsan ko na rin makita ang may pasa si Nante. Sinabi din nito na gusto ng kapitan na umanib sa kanya. Maging aswang. Maging aswang? Paano? Hindi ko rin po alam ang Crispin. Baka umanib na ang kapitan sa mga aswang. Hindi ba pulis ka, Ernie? Kailangan natin ipakulong ang hayop na diktador na yan. Mang Crispin, wag po. Ikakapahamak nyo. Hindi. Sawag-sawa na ako sa paggigipit nito. Kontrolado niya lahat ng mga hanap buhay dito. Kahit mga pananim ay sa kanya lamang lahat. Kailangan natin magtiis sa kung ano ang makikita natin na pwedeng kainin, pero siya ay nagsasaya sa mga palay na tayo naman na nagtatanim. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ginigipit niya kami kasama ang mga tauhan niya. Pilit kinukuha ang ani namin.
Binibigyan lang kami ng dapat sa isang buwan. Minsan, nagbibigay din siya. Subalit kakarampot lamang. Kailangan naming maghanap ng makakain sa gubat. Kahit mapanganib. Ang iba ay sumuko na lang at nagpaubaya kasi wala kaming magawa. Ang iba ay pili lang na maging alipin niya, mabigyan lang ng makain sa araw-araw. Kasuklam-suklam. Ito bang tinatago ninyo sa akin, Elsa? Lola Erlinda? Pasensya na, Ernie. Hindi namin masabi ang totoo. Magiging target din kami ng halimaw na yon. Kung ganun, bakit nagkaroon ng trabaho si Nancy sa kapitan? Ginusto niya ba yun? Oo. Kahit ilang beses na namin siyang sinabihan na itigil na. Pero hindi pa rin siya tumigil. Kita mo ngayon, dahil sa kapitan na yan, kaya siya nawalan ng buhay. May gusto kasing patunayan ng bata na yon. Suspetsa niya ay may sinasambang demonyo ang kapitan. Dahil simula noong nasa posisyon na ito, ay doon na nagkandaletse-letse ang buhay namin. May sinabi si Nante na gusto daw siyang gawing aswang ng kapitan. Maging aswang? Walang giga! Sinabi niya, Aswang ba ang kapitan? Kilala na natin siya matagal na. Walang may lahing aswang sa kanilang pamilya. Wala nga. Pero sa ginawa niya sa pamilya ko, mabuti pa tulungan ko na lang kayo mailibing ang anak ninyo, Mang Crispin. Huwag po kayong mag-alala. Aalamin ko ang tunay na misteryo sa baryo na to at tutulungan kayo magiganti. Salamat. Salamat, Ernie. Isa kang pulis, di ba? Tutulungan mo naman ako. Gusto ko bumawi sa mga pumaslang sa anak ko. Opo, Mang Crispin. Lalo na sa ganid na kapitan na yon. Alam kong may tinatago ang taong yon. Kailangan lang nating mapalabas sa lungga. Nalaman ko na may maliit silang sementeryo, ilang dipa ang layo sa mismong baryo. Doon namin nailibing ang namayapang si Nante. Nakakalungkot na kailan ko lang itong nakilala, pero agad din naman siyang nawala. Mas lumalim lang ang galit ko sa kapitan na yon at mas dumagdag ang kagustuhan ko na gantihan siya sa pinakamasakit na paraan. Kailangan ko lang talagang malaman ang tunay na dahilan kung bakit gustong-gusto ako nitong umalis kaagad. Hula ko ay ganun rin ang nangyari sa mga batang nawawala. Totoo talagang hinahanap mo? Oo naman. Kailangan ko lang magpanggap na pulis para hindi ako makilala ng kapitan. Kahit maliit pa ako noon ay baka makilala ako nito kapag hindi ako nagpanggap na ibang tao. Isang albularyo ha. Isa kang manggagamot, di ba? Paano mo lalabanan ng mga aswang? Alam ko ang kahinaan nila. Kaya alam kong kaya ko silang labanan. Wala ka ba talagang masasabi tungkol sa kapitan? Ang alam ko lang ay ang panggigipit niya sa amin. May suspetsa ako sa ginagawa niya pero ebidensya, wala akong. Tanging malalapit lang sa kanyang may alam ng katotohanan. Bawal din naman kaming makialam dahil buhay namin ang nakasalalay. Ayokong gumawa ng ikapapahamak ko. Lalo na't ako na lang ang natitirang pamilya ni Lola Erlinda. Naiintindihan ko, Elsa. Mukhang kailangan ko na ding sumuko sa paghahanap sa mga bata. Walang pinapalampas ang mga aswang sa mga biktima nito. Patay kung patay. Nakita ko kanina si Mang Crispin. Kausap ang ilang taga-baryo. Sigurado ka ba talaga na tutulong ka sa kanya sa pagpuksa sa kapitan? Marami siyang tauhan. Elsa, nandito ako para magiganti sa diktador na yon. Kaya oo naman. Mas lalong tumitindi ang kagustuhan ko na gumanti. Lalo na't may kasama ako. May tutulong sa akin na kapareho ko ang gusto. Sana lang talaga wag mong pagsisiyan ito. Buhay ang kapalit kapag hindi ka nagtagumpay. Ipagpapasa Diyos ko na lamang ang magiging kapalaran mo. Naway gabayan ka niya sa gagawin mo.
Salamat, Elsa. Malaking bagay talaga na nandito ka sa tabi ko. Ano ka pa? Magkaibigan tayo. Kaya dapat lang na nandito ako para sa'yo. Kung kailangan mo pa ng tulong, sabihan mo lang ako. Sa abot ng makakaya ko ay tutulong ako. Salamat. Mukhang nagkakamabutihan na kayo Lola naman, huwag kang manukuso dyan. Nakakaya kay Ernie Maayos na po bang pakiramdam mo, Lola? Ay, oo naman na po. Salamat doon sa oregano na tsaa mo. Medyo umaliwalas ang lalamunan ko. Mabuti naman, Lola Arlinda. Inumin niyo lang po yun 2 beses sa isang araw. Maganda po yun sa kalusugan. Ernie, ano pala yung itinanim mo sa likuran ng bahay kanina? Yun ba? Makabuhay na halaman. Mabisang panlaban yun sa mga aswang. At pwede din gawing gamot. Naalala ko noon, meron yan dito. Kaso namatay yata nung nagpatayo ng kubo ang kapitan doon sa bakanting lote. Isa ito sa mga halamang panlaban sa mga aswang. Pantaboy para hindi sila lumapit. Kailangan nating magtanim at hindi ito madaling mamatay. Ernie, tungkol doon sa plano ng pag-aalsa daw nila Crispin. Sasama ka ba talaga? Sigurado ka ba sa gagawin mo? Baka mapahama ka. Ang paghiganti bala, Oo, ayokong mapahama ka. Bakit kasi hindi ka nalang umalis dito at hayaan na lang kaming gumawa ng paraan? hindi pwede, Lola. Ikapapahamak mo yan, Apo. Nakaalis ka sa baryong ito noon. Dapat talaga hindi ka na bumalik. Hindi mo na ito problema. Desidido na siya, Lola. Wala na tayong magagawa. Kahit na Elsa, alam ko naman ang pagtatago lang ng katauhan mo ang pagiging pulis na yan. Ayos lang kung ayaw mong sabihin ang totoo mong pakay. Pero alam mo kung anong nangyayari sa baryo na ito. Dapat ka nang umalis. Labas ka na sa problema namin, Ernie. Ang mga otoridad, wala silang pake sa amin. Walang tutulong sa'yo kapag napunta ka sa panganib. Lola, naiintindihan ko ang gusto ninyong iparating. Pero nandito na po ako. Ayaw kong umatras. Maghihiganti ako kahit kapalit nito ay buhay ko. Pinatay ng kapitan na yan ang nanay ko. Kahit wala itong ginagawa na masama. Mambabarang ito. Pero hindi siya kailanman nanakit sa mga tao dito. Pero sa huli, ay pinatay pa rin siya. Pinatay siya sa harap ko na walang kalaban-laban. Kaya ano man ang nangyari, ay gaganti ako. Kahit mamatay pa ako, magawa ko lang. Ernie, naiintindihan ka namin. Nag-aalala lang kami sa'yo. Pero kung ganyan talagang gusto mo, sige, susuporta ako. Kung ang paghiganti lang ang makapagpapagaan ng loob mo, wala na kaming magagawa. Naiintindihan ko ang pag-aalala ni Elsa at Lola Erlinda. Ngunit desidido na talaga ako sa gagawin ko. Ito po kasi ang naging dahilan kung bakit ako naging isang albularyo. At ngayon na alam ko na pong kaya ko na, ay bumalik na ako para gumanti. Matapos kong kausapin sila Elsa ay nagpasya akong manatili sa bahay nila Mang Crispin. Plano namin na maghanap ng mga sandata na pwedeng gamitin sa pag-aalsa. Yung kayang sugatan ang mga aswang, lalo na at maliksi ang mga yon. Sabihin mo nga sa akin, Ernie. Bakit ang dali mo lang sumang-ayon sa ganitong pagre-rebelde kayong isa kang pulis? Di ka ba mawawala ng trabaho sa gagawin mo? Mang Crispin, sa totoo lang hindi talaga ako pulis. Kung ganun, bakit ka na dito? Bakit tutulungan mo kami sa paghiganti na ito? Dahil kailangan ko din pong magiganti. Maghiganti? Hindi ka naman taga rito, Ernie. Hindi ka naman siguro minamaltrato ng kapitan. Dito ako lumaki, Mang Crispin.
Paano? Paano dito ka lumaki? Hindi niyo po ba ako namumukaan? Bata pa po ako nung umalis ako kasama ang lolo ko. Siguro, mahirap na talaga ako mamukaan lalo na at lumaki na ang katawan ko. Malayo dun sa patpating kong katawan noon. Huwag mong sabihin na hindi posible. Ang kwento ng kapitan ay namatay kayong pamilya. Mukhang naalala niyo na po ako. Kahit kailan, sinungaling talagang kapitan na yan. Hindi ako makapaniwala. Ikaw si Rene. Ikaw ang anak ni Rosa, yung sinasabi na mambabarang. Ako nga po. Pero Ernie na po ang pangalan ko ngayon. Pasensya na hindi ako nakatulong noon. Tinago ng kapitan ang totoong nangyari. Ang sabi niya ay kampun daw ng mga demonyo ang nanay mo, kaya galit kami. Pero hindi namin alam na ang kapitan pala ang may pakana ng pagkawala ninyo. Pinatay ng kapitan ng nanay ko sa harap ko mismo. Ano? Kitang-kita ko kung paano niya sinaksak si mama. Sinasabi niyang kampo ng mga demonyo si mama. Pero ang totoo ay ang kapitan talaga ang mismo. Pasensya na, Erne. Kung wala ako noon, mukhang matagal na talagang masama ang kapitan at habang tumatagal ay mas lumalala lang siya. Wala lang talaga kaming magawa dahil hindi pa kami ganon katapang lumaban. Nagsisisi ako. Kung sana naging matapang lang ako, una pa lang sana hindi namatay ang anak ko. Nasa huli nga talaga ang pagsisisi. Pero sigurado ako masaya na si Nante para sa iyo, Mang Crispin. Kaya talaga kailangan na nating pigilan ng kapitan. Kung hindi natin makuha sa salita, gumamit na lang tayo ng dahas. Sobrang-sobra na ang kasamaan niya dito. Wala nang buhay ang lilisan pa sa mundo na to dahil sa kanya. Tama ka, Ernie. Ernie, Crispin, nasabihan ko na ang ilan nating mga kasama. Kaunti lang ang bilang natin. Nasa 70 lang ata. Lalo na at ang iba ay takot. Marami na yan, Lolo Armando. Oo nga, siguraduhin na lang natin na kapag sumugod tayo, ay ligtas ang lahat at may pinagtataguan. Ede, nasabihan mo na ba sila, Elsa? Opo, nasabihan ko na sila. Doon daw sila magtatago sa kubo na pagmamay-ari ni Lola Erlinda sa sakahan. Sapat ng distansya nun para hindi sila makita ng mga aswang kung sakali. Ito ba yung kubo doon na ilang ang layo sa mismong baryo? Opo. Sasamahan ko sila doon bago tayo sumugod. Mabuti naman. Ako na lang ang sasama sa mga bata at kababaihan na magtatago doon sa sakahan. May nakita ako daw maliit na irigasyon. Mabuti. Gising kami hanggang hating gabi ng gabing yon. Binigyan ko ng anting-anting si Lolo Armando para proteksyon niya. Gumawa din kami ni Mang Crispin ng isang pampasabog na gawa sa bote na may laman na gasolina at tinapala ng tela. Malaki ang magiging tulong nito sa amin, lalo na at pwedeng isang tama lang nito sa aswang, ay yari sila. Kinaumagahan ay umuwi ako kila Elsa. Umaga pa lang ay nag-impake na sila ng ilang gamit. Oh, Ernie. Akala ko ba din ka muna kina Mang Crispin? Babalik din ako mamaya. Nandito lang ako para tingnan ang lagay ninyo. Kumusta kagabi? May umaaligid na naman bang mga aswang? Sa kabutihang palad wala naman. Nakakapagtaka nga. Lalo na't halos gabi-gabi naririnig ko sila. Kumusta na nga palang paghahanda nyo? Maayos lang naman. Bukas ng gabi na. Mabuti. Nakahanda na kami ni Lola. Sasamahan ko kayo doon sa pagtataguan ninyo bago kami sumugod.
Ipagkakatiwala ko din pala sa iyo ang buntot pagi na hawak ko. Pero paano ka? Hindi ba ito yung panlaban mo sa mga aswang? Huwag kang mag-alala. Marami akong panlaban sa kanila. Basta dapat bukas ng hapon ay aalis na tayo. Sa ngayon, hinahanap lang namin ang lungga nila. Tuso din ng kapitan eh. Kung ganon, totoo nga talagang aswang ang kapitan. Wala pa kaming sapat na ebidensya pero sigurado ako. Sila Mang Crispin na tagasunod ng kapitan ang mga aswang na umaaligi dito. Ay, Diyos ko. Tauhan ng kapitan? Oo, dahil may nakakita sa kanya noon. At ngayon lang naglakas loob magsalita. Sabi ng lalaki ay nakatayo daw ang kapitan noong gabi na yon. Habang ang aswang ay nasa harap niya at maamong sumusunod noong tinataboy niya ito. Sobra naman. Paano niyang napasunod? Hindi natin alam. Tsaka nagdadalawang isip din akong paniwalaan. Dahil ayon sa lalaki ay lasing daw siya noon at pauwi na. Ang dami talagang tinatago ng kapitan na yan. Ang galing niyang maglihim. Kaya rin siguro ayaw nitong umalis sa pwesto at namimili tuwing eleksyon. Baka may koneksyon sa mga nakakataas. Kaya kahit anong nangyayari dito sa baryo ay walang nakakalabas. Baka nga. Oh, Ernie, nandito ka na. Opo, Lola Erlinda. Kararating ko lang. Ay, kumusta naman ang inyong paghahanda? Hindi na ba natin talaga maiiwasan ang pagdanak ng dugo dito sa baryo? Ay, Pasensya na, Lola. Mukhang hindi na talaga. paano na lang kung mapaslang kayo? Paano ka ba makakabalik dun sa lolo mo? Ayos lang po ako, Lola. Kaya nga po ako gumamit ng ibang katauhan, di ba? Nandito ako para magiganti sa kapitan. At hindi ako aalis hanggat hindi ko nagagawa ang nais ko. Sana hindi ka magsisi sa gagawin mo, Ernie. Hindi talaga. Lalo na at alam kong nararapat lang ito para sa kanya. Nanatili ako kila Elsa buong araw. Madalas ay pinapaalalahanan nila akong mag-ingat at kung ano-ano pa na mga habilin. Natutuwa talaga akong nakahanap ng ikalawang pamilya sa kanila. Hinahangad ko lang talaga na mabuhay sila ng payapa at mas naging desidido pa akong ituloy ang balak. Isa na sila sa mga rason kung bakit kailangan kong gawin ang paghihiganti. Sisiguraduhin kong hindi na dadatnan ng umaga ang kapitan bukas. Isisiwalat ko sa buong baryo ang tunay niyang pagkatao at mga tinatago niyang lihim. Wala pa rin tayong alam kung saan nagtatago ang kapitan. Bigla na lang siyang nawala doon sa bahay nila. Maghintay na lang tayo kay tatay. Sigurado akong may alam na ito pagbalik niya. Sana nga. Hindi ka ba nagsisisi sa pagsama sa amin? Maaari kang mamatay dahil dito. Desidido na po ako, Mang Crispin. Alam mo ang kwento ko. Bumalik talaga ako dito para magiganti at hindi ako aalis dito hanggat hindi ako nagtatagumpay. Naalala ko talaga sa iyo si Dante. Pasensya na. Sadyang hindi nabigyan ang batang iyon ng tsansa na mabuhay ng payapa. Malayo sa pananakit ng kapitan. Ayos lang po, Mang Crispin. Tay, naandito ka na. Ano ang balita? Mabuting balita. Natuntunan ng mga kumpare ko ang lungga ng kapitan. Mukhang doon siya nagtago matapos mawala. Doon sa gubat. Nakita siyang pumasok doon at hindi na lumabas noong nakaraang araw bago ito mawala sa bahay nito. Mabuting balita nga yan, tay. Hula ko ay doon din galing ang mga aswang. Mukhang natunugan nila ang plano natin, Mang Crispin. Sigurado akong handa na rin ang mga ito para sa magaganap na pag-aalsa. Baka nga, Ernie. Kaya dapat lang na maging matapang tayo. Kasi wala namang tutulong sa atin kahit anong gawin natin. Sigurado akong galit na galit ang kapitan, lalo na sa iyo. Wala na akong pake. Kung galit siya na hindi ako umalis agad. Mas lamang ang nararamdaman kong galit para sa kanya sa totoo lang. Kung ano man ang inililihim niya,
Ibubunyag natin yon at tuklasin para wala na silang mabiktima. Tama ka, Ernie. Gusto ko rin ipagiganti ang anak ko. Siya na lang ang naiwang alaala ng asawa ko sa akin pero napabayaan ko pa. Namatay siyang walang kalaban-laban. Elsa, halika na. Nandyan ang dilim. Kailangan na nating umalis. Sandali lang, kukunin ko pang rosaryo ko. Ay, kinakabahan ako, Apo. Paano kung natuntun nila tayo? Huwag kang mag-alala, Lola. Pinalibutan ko na po ng bawang ang loob ng kubo. Kanina nagpunta ako doon. Sapat lang naman ang layo nun sa baryo. At sigurado akong hindi nila iisipin na may tao ang sirang kubo na yon. Maraming salamat, Ernie. Nandito na ako, alis na tayo. Pasensya na at mahina na talaga ang katawan ko. Patuloy lang kayo sa paglalakad. Lola naman, hindi ka namin pwedeng iwanan. Kaya ko naman po kayong buhatin, La. Magsabi ka lang kung kailangan mo na. Binaybay namin ang daan papunta doon sa kubo na sinasabi ko. Medyo maputik at mahaba ang talahib kaya naging problema yun para kay Lola Erlinda na bumabawi pa lang ng lakas nang magkasakit. Ngunit kahit mahirap ay pinilit pa rin namin na makarating, lalo na at kailangan talaga. Gamitin nyo itong trapal, Elsa. Italukbong ninyo para kung sakali na umulan ay may panangga kayo. Huwag na huwag ninyo ring buksan ang pinto ng kubo. Paliwanag. Oo, Ernie, pakiusap. Bumalik ka ng buhay. Oo naman. Babalik ako. Kapag maging mahirap ng sitwasyon, alalahanin mo lang ang pamilya mo. Kami na maghihintay sa iyo dito. Salamat sa inyong dalawa. Elsa. Lola Erlinda. Aalis na ako. Ingat ka, Ernie. Ingat, Apo. Habang tinatahak ko ang daan pagbalik sa baryo, ay walang tigil ang pagkabog ng dibdib ko. Nagsisinungaling ako kung sinabi kong hindi ako kinakabahan. Natatakot din ako. Takot akong magkamali at hindi magtagumpay sa paghihiganti na ito. Pero alam ko sa sarili kong kakayanin ko. Lalo na at may mga taong umaasa sa akin. Ang paghihiganti na ito ay hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa mga mahalaga sa akin. Ernie, mabuti at nandito ka na. Nagtipo na ang lahat ng mga kasama natin sa likod bahay ng kapitan. Ikaw na lang ang hinihintay ko. Mabuti naman po, Mang Crispin. Ito na ang iyong bolo. Matalas na yan. Salamat po dito. Kamusta naman po si Lola Armando? Nakalikas na ba sila? Oo, kanina pa sila umalis. Sinamahan ko rin sila bago ako bumalik dito. Marami ang takot sa kanila. Pero alam kong gusto din nilang matapos na ito. Mabuti naman kung ganon. Hindi dapat sila madamay sa kung ano man ang gagawin natin. Masyado na silang abusado. Malapit na silang sumugod. Sana kumain ka ng hapunan. Iyon ang magiging lakas mo para mamaya. Kumain na po ako, Mang Crispin. Hindi ko hahayaan na mahina ako sa gabing ito. Mabuti dahil kailangan natin manalo dito. Hindi lang para sa ating sariling intensyon, pero para na rin sa lahat ng mga nakatir dito. Salamat talaga, Mang Crispin. Malaki ang naging tulong mo sa akin. Salamat din sa iyo. Dahil kung hindi ka nagpunta dito, ay siguradong mananatiling bulag kami dito. Sunod-sururan sa kagustuhan ng kapitan. At mamatay na may takot pa rin. Mukhang sumugod na sila. Wala na itong atrasan. Hindi pa rin mahanap ang kapitan, Ernie. Saan naman kaya siya nagtago? Kailangan natin siyang hanapin. Samahan mo ako, Mang Crispin. Halugugin natin ang baryo. Pakisabihan ang iba na tingnan sa gubat. Baka nandun sila. Sige, ako na bahala. Hintayin natin matupok ang bahay ng kapitan. Dapat lang ito sa kanya. Ernie, alis na sila. Tayo na.
May gusto kong puntahan, Mang Crispin. Sige, ikaw ang bahala. Bakit naman tayo na dito sa kubo na ito? Minsan ko na po itong nadaanan. Mabigat ang pakiramdam ko dito. Siguradong may makikita tayo dito na makakatulong sa atin. Pagmamay-ari ng kapitan ang kubo na ito, Trabaho niya lang ang may alam ng laman nito. Ha? Interesante. Tingnan natin. Tingnan natin at baka may tinatago siya rito. Baho! Baho? Pwe! Parang patay na daga. Baho talaga. Pasukin lang natin. May ilaw ka ba dyan, Mang Crispin? Sandali. Sindihan ko lang ang suluko. Hayop! Anong lugar to? Hindi ko kayang tingnan. Erde, labas na ako. Hindi ko na rin kaya. Karumal-dumal. Patay na aswang ba yung nakita natin? Mukha nga, Mang Crispin. Bumaliktad talaga ang sikmura namin ni Mang Crispin matapos makita kung ano ang laman ng kubo na yon. May nakasabit na ilang patay na katawan sa loob. May lamesa ito sa gitna na naliligo sa dugo. Habang may mga nakahain na mga laman na nilalangawan na. Alam ko ang itsura ng isang aso. At ito ay hindi basta lamang aso. Ang katawang ito ay pawang aso nga. Pero ang ulo nito ay malapit sa mukha ng tao. Nanginig ako noon habang nakasilip sa loob ng kubo. Ito bang tinatago ng kapitan dito? Hindi ako makapaniwala. Maging ako man, Mang Crispin, ang kapitan na kilala ng lahat ay kumakatay pala ng mga aswang. Nakakadiri! Ibig bang sabihin ito hindi siya aswang? Hindi natin alam, Mang Crispin. Baka aswang siya o baka hindi. Makukumpirma lang natin yan ngayong gabi. Susunugin ba natin ito o hindi? Huwag na po muna. Eto magiging ebidensya natin laban sa kanya. Tama ka nga. Nandito na sila. Halika na, Ede. Mukhang kailangan nila ng tulong. May paparating na aswang. Ang lakas niya. Ako na bahala dito, Ede. Papatayin ko ang halimaw na ito. Mamamatay ka na! Wala kayong puso! Kampo ng mga demonyo! Hindi kita iiwan dito, Mang Crispin. Tutulungan kita. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko noong gabing yun. Kahit ngayon na naaalala ko pa ay naninindig pa rin ang mga balahibo ko. Malapit sa 10 ang bilang ng mga aswang na sumugod sa amin. Mabuti na lang at nagkasama kami ni Mang Crispin. Nagawa naming pumaslang ng isang aswang. Pero parang paubos na ang lakas namin noon. Masyado silang malakas kumpara sa mga normal na tao lang. Pero dahil nga nakahanda kami, ay kahit papano ay nagawa namin silang isahan. Ang iba ay nagsaboy ng mga asin kung kaya't parang napapaso ang mga aswang kung matamaan sila. Nakita ko na ang kapitan. Saan? Walang giya. Pulang-pula ang mata niya. Nakakasindak. Mang Crispin, Bakit, Ernie? mukhang alam ko na ang nililihim ng kapitan. Aswang siya, di ba? Kitang-kita sa mga mata niya. Hindi lang siya aswang, Mang Crispin. Kitang-kita ng 2 mata ko ang usok na umaaligid sa katawan niya. Usok? Wala naman ako nakita. Mukhang alam ko na kung para saan ang nasa kubo. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo, Ernie. Mang Crispin, hindi lang aswang ang kalaban natin. May sapi na rin ito ng demonyo. Ang kapitan ang tunay na sumasamba sa demonyo at ginagamit niya lang ang mga aswang na yan
para maging alay. Ano? Paano ko nasabi, Ernie? Alam kong hindi mo naiintindihan, Mang Crispin. Pero kitang-kita ng mata ko ang totoo niyang anyo. Hindi lang naman multo ang nakikita ng mga mata ko. Mas matalas ito kapag may nakapaligid na demonyo. Ito ba ang nagagawa mo bilang albularyo? Isa lamang po ito sa mga regalo ng nakakataas kagaya ko. Pero paano po pa rin nasabi na ang mga patay na aswang na yon na nakasabit ay alay lang? Mukhang hindi mo po yata napansin dahil nauna kang lumabas kanina. Pero kung may maliit na altar, doon malapit sa bintana. Hindi ako makapaniwala, Ernie. Naiintindihan ko, Mang Crispin. Kahit ako'y pinipigilan ko lang ang sarili kong masok ka habang naiisip ang katotohanan na to. Kaya ba dito napapasunod ang mga aswang dahil sa demonyo? Maaari. Kagaya ng kay Nante, pinipilit sila at magiging alipin na lang na sunod-sunuran. Hindi ko alam kung makakaya natin ito, Mang Crispin. Lalo na at halang na talagang kaluluwa ng kapitan. Sana'y tulungan tayo ng Diyos. Kung mamatay man ako, mamamatay akong lumalaban, Ernie. Halika na, Mang Crispin. Tapusin na natin ang kaibangan na to. Kapitan! Hayop ka! Akong kikitil sa buhay mo, salot! Leche! Tabi! Akala mo naman para kang bayani. Nandito ka sa baryo ko, kaya ako ang masusunod dito. Tayo ka lang. Hindi ka nakabilang sa amin, Ernie. Ha? Dayo? Mukhang hindi mo na nga ako nakikilala, Kapitan. Nalimutan mo na yata ang pinakamalaking kasalanan mo sa akin. Ernie, huwag kang padalos-dalos. Pinatay mong mama ko! Dito mismo sa kinatatayuan natin! Kaya dapat lang na dito ka rin mamatay! Ah! Kung kaya mo, bata, wala nang magliligtas sa'yo dito. Kung pinatay ko nga ang nanay mo, mabuti! Isang karangalan na mabawasan ang mga hadlang sa plano ko. Ngayon, ikaw na ang isusunod ko para naman magkita na kayo ng ina mo, di ba? Mas masahol ka pa sa kriminal! Ah! Ah! Makikita mo ka, Marlo! Ibabaon ko sa katawan mo ang bolo na hawak ko! Ah! Naging mahirap para sa akin ang gumalaw dahil sa ulan. Sobrang bigat din ng naramdaman ko dahil sa presensya ng demonyong nakasapi sa kapitan. Ilang beses din akong muntik ng masaksak ng bolo na sandata ng kapitan. Pagod na ang katawan ko noon dahil sa mga nauna kong kalaban. Ang ilang taga-baryo ay sugatan na rin at hindi na makatulong. Sobrang kaba ang naramdaman ko nung gabing yun. Akala ko, aapaw na ang puso ko sa dibdib. Mabuti na lang ay nakaagapay sa akin si Mang Crispin. Malaki ang naging tulong niya sa akin para labanan ang kapitan. Huwag kang susuko, Ernie. Mahina na siya! Hindi! Huwag kang tumakas ka, Marlo! Duwag! Maubos na kasi kayo! Ah! Mukhang may plano silang umatras, Ernie. Bilang na lang sa isang kamay ang mga aswang na natitira. Sugatan ng kapitan. Sigurado akong hindi siya makakalayo. Tingnan ko muna ang lahat ng mga kasama natin. Mukhang malaki din ang naging pinsala ng mga yon sa grupo natin. Sige, Mang Crispin. Babalik agad ako para maggamot sila. Dako, ayos lang, marunong kami magtapal ng sugat. Tapusin mo na ang dapat natapos nyo pa. Naniniwala kaming kaya mo. Sinundan ko ang naging bakas ng kapitan habang ang mga aswang naman na natira ay tumakbo na sa gubat. Hingal pa rin ako dahil sa laban at mahapdi ang ilang parte ng katawan. Sinundan ko siya hanggang sa kubo na pagmamay-ari niya.
Nadatnan ko yung kapitan doon na mahina. Sunog ang ilang katawan nito at madaming sugat. Walang pagdadalawang isip na nagsaboy ulit ako ng asin palibot sa pinto. Hindi ko na siya hahayaang makalabas pa. Hanggang dito ka na lang, Kapitan. Hindi mo na matatakasan ang kapalaran mo sa kamay ko! Akala mo ba, hindi ko malalaman ang tunay na kulay mo? Bakit mo pinatay si Nante, ha? Hayop ka! Masakit ang asin sa balat, di ba? Sumagot ka! Bakit? Dahil nalaman niya ang totoo. Panira ka sa plano ko, bata. Dapat sa akin ang buong baryo na to. Dapat sa akin na to. Hindi mangyayari yon. Dahil mamamatay ka na dito! Para ito sa mama kong pinatay mo! Para kay Nante! Para sa lahat ng tao sa baryo! At para sa mga buhay na dinamay mo! Para sa lahat ng biktima mo! Bumalik at mabulok ka sa impyerno! Demonyo! Demonyo! Hindi. Diyos ko! Patay na ang demonyo. Nanalo tayo! Kahit malakas ang ulan, ay dinig na dinig ko ang tuwa sa mga sigaw ng mga taga-baryo. Napahagulgol ako habang nakayakap si Mang Crispin sa akin. Parang nawalan ako ng tinik sa dibdib nung gabing yun. Sa wakas, nakaganti ako. Sa wakas, wala na ang kapitan. Hindi ko na naaalala paano ako nakarating kila Elsa. Pero sabi nila Lola Erlinda, ay nawalan na raw ako ng malay matapos silang makita na ligtas. Masaya ako na ligtas kang nakauwi, Ernie. Masaya din ako, Elsa. Ano na plano ninyo ngayon? Sasama ba kayo sa akin pauwi sa Zamboanga? Nag-usap na kami ni Lola. Pumayag naman siya na sumama. Mabuti naman. Paano naman sila, Mang Crispin? Halos lahat sa kanila. Gusto na lang daw manatili dito. Dito na rin kasi sila lumaki at may hanap buhay pa. Magiging mahirap sa kanilang umalis na lang. Oo nga naman. Sige, tutulungan ko na lang silang proteksyonan nitong baryo. May ilang aswang pa na nawawala. Kaya hindi pwedeng maging kampante sila. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Nawala bang galit mo? Pati ng kapitan. Gumaan ang dibdib ko, Elsa. Alam kong sisingilin ako ng Panginoon sa ginawa ko kapag namatay ako. Pero sa ngayon, payapa ng loob ko na ipagiganti ko ng mama ko. Naligtas ko kayo at payapa ng baryong ito. Malaki ang utang na loob ng mga taga-baryo sa'yo, Ernie. Hindi ba sila nagalit noong sinabi kong hindi ako totoong pulis? Hindi naman. Hindi ka naman nila namukhaan nun. Pero nung sinabi ni Mang Crispin ng totoo, naalala ka ng ilan sa kanila. Nagsisi din sila sa hindi pagtulong sa pamilya mo noon. Ayos na yun. Sa ngayon ay panatag na ako. At sana, hindi na maulit ang nangyari na ganito sa baryo. Sana nga, Ernie. Ernie, balita ko ay alis ka na raw. Mang Crispin, mukhang mabuti na po ang lagay ninyo. Oo naman. Aalis po ako kapag gumaling ng mga sugat ko. Mabuti kung ganon. Magpapasalamat kami sa tulong mo, Ernie. Wala po yun. May kanya-kanya naman po tayong dahilan kung bakit po tayo lumalaban. Hindi lang ako. Nanatili ako ng 1 linggo doon kila Elsa at tinulungan ang mga taga-baryo sa pagtatanim
ng makabuhay na halaman sa kanilang mga paligid. Tinuruan ko din sila ng ilang dasal na nagtataboy ng mga aswang. At binigyan ko sila ng lana na umaapaw lang kapag may aswang na malapit. Hindi ko malilimutan ang alaala na yon sa baryo. Umalis ako doon matapos silang matulungan, kasama sila Elsa at Lola Erlinda. Dinala ko sila sa Zamboanga. Kalaunan ay nagkaroon kami ng relasyon ni Elsa na natapos din matapos ang 1 taon. Sa ngayon ay wala na akong balita kay Elsa. May asawa na rin ako at mga anak sa kasalukuyan. Albularyo pa rin naman ako ngayon, pero hindi na ako nagpupunta sa ibang probinsya. Wala na rin akong balita sa baryo o kay Mang Crispin. Sa ngayon ay pinili ko na lang na mabuhay ng payapa at pinakita sa Diyos na nagsisisi ako sa naging mga kasalanan ko. Mabigat ang paghihiganti at mas mabigat na kasalanan sa Diyos ang pagpatay ng tao. Kaya sana ay huwag itong tularan ng mga nakikinig. Maraming salamat po sa pakikinig. Muli, ako po si Erne, ang inyong tagapakinig.